So yan, recorded na to. So maraming nagfe-fade sa alt season. Ano ba yung alt season? Pag sinabing alt season, lahat ng coin yon except Bitcoin. Okay? So lahat ng nakikita nyo ditong coins sa market, alts yan, except Bitcoin. Then from this alts, marami ng category yan. Utility coin, meme coin, yan, payment coin, and so on. Kaya siya, in general, alt season. So, tinatawag yung alt season pag lahat ng coin is nagliliparan. Okay? Kaya siya alt season. Bakit marami nag-aantay ng alt season? Kasi most of the traders or retailers, hindi naman sila future trading. 'Di ba? May advance kasi future trading and spot trading. Naglalagay lang sila sa bottom ng funds. Let's say for example, ito na lang. Naglagay ako dito ng $200 dito sa area na to. Pag bumaba yung pera ko, spot to spot. Pag bumaba yung market, mababawasan yung value ng $200 ko. Paano ako makaka-profit dyan? Kailangan lumabas lang si market from my entry price. Sabihin natin nakapasok ako dyan. Kailangan umakyat si market from my entry price. So sabihin natin dito tayo pumasok sa 0.5. Hanggat nasa ilalim yung market, hindi kikita yung $200 mo. Hindi rin siya mawawala. Bababa lang value niya. Okay? So ngayon, pag nataasan ni market itong price mo, yan, ito yung measurement nandito sa gilid. I-measure mo lang from this entry point kung gaano siya kataas, sabihin natin hanggang dito. Ayan, 50% nakita nyo. Ibig sabihin, itong $200 mo, kumita na ng $100 sa spot. Okay, wala kang ginagawa. Inaantay mo lang siya. Hindi mo siya tinitrade. Naka-hold lang siya sa wallet mo. Yan yung spot. So, bakit nag-aantay majority ng alt season? Kasi most of them, dito bumibilis, dito nakabili sa taas. And imagine kung gaano kaipit yung 200 nila nung bumaba dyan yung market sa area na to. And inaantay nilang bumalik dyan yung price para at least makuha nila ng buo yung 200 investment nila or at least ma-exceed man lang ng kahit konting profit. Okay? So, nakakasunod. Kaya, helpful to sa mga spot traders tsaka sa future traders kasi kitang-kita mo sa market na lahat ng coin nagpa-pump. And mostly, yung iba dyan, let's say for example, ito yung all-time high, nilalagpasan niya ng market. Let's say, ito na yung pinaka-bottom niya, dire-diretso yung market pataas. Parang yung current BTC ngayon. So, next. Ano yung maraming consideration sa alt season? And isa na tong Bitcoin dominance and alt season cycles. So, kailangan maintindihan natin yung cycle ng market na nauuna si BTC, si ETH, tapos susunod tong alt season. So, papakita ko sa inyo si dominance, BTCD, yan, ito, market cap dominance. Nung last time na inaaral natin to sa TikTok, nandyan lang siya, May 7, tapos ito is June 27, tapos ngayon, sobrang nagda-drop siya. And sa tuwing nagda-drop to si market, isa lang ang sasabihin sa inyo yan dun sa chart na pinakita ko sa inyo. Ito, sa tuwing nagda-drop si BTCD, ito si BTCD dominance. Sa tuwing nagda-drop siya, ang alts, it's either stable, increase, or increasing fast. Yun yung isa sa sinabi ko sa community, regardless kung anong gawin ni BTC. Okay? So, kung si BTC tumaas, increase fast. Kung bumaba si BTC, magiging makaka-hold si ALTS, stable. Then, kung naging stable si BTC, nag-consolidate, tataas pa rin yung ALTS. Ibig sabihin, hindi na mover ni BTC yung ALTS. Kahit bumagsak si BTC, nagiging stable na lang yung ALTS. Nakaka-hold sila sa pressure ng BTC. Okay? So, yun yung titignan nyo. Decreasing si BTC dominance. And ngayon, ito yung moving ng alts. Increasing fast. What more pag tumaas pa ulit si BTC ng 130K or bumalik sa all-time high. Okay?
wag lang tumaas itong BTC-D dito, let's say for example, sabihin natin andito yung line. Tapos bumaba si dominance, tapos nag-retrace lang ng konti. Okay, tataas si dominance. Pupunta ka ngayon dito sa increasing naman. And dito, most likely, pwedeng mag-red yung alts. Kaya sa lower time frame, mararamdaman mo na ma-half day pa masyado kasi nagpo-pullback si alts. Pero sa higher time frame perspective, bullish talaga yung market. Okay? So, clear ba tayo dito? Question. Couldn't capture the keeper program. Question, clear? Yes? No? Need ulitin? Ma-establish nyo lang to, magagawa nyo to. Clear? Okay. So, ano yung metrics dito ng cycle? Ito, punta kayo dito sa blockchaincenter.net. And ito yung season index. It is not altcoin season. Pero makikita mo dito na nasa 49% na tong market or itong metrics kahit galing yan dito. Nandito pa yan nung 20, nung Bitcoin season. And nung Bitcoin season na yon, si BTC nasa 74K pa lang. Or at least mas mababa pa doon. I'm not sure, may mas mababa pang value kay BTC nung naabutan ko na nasa 10 siya dito or 20. It means si BTC muna yung tumataas. And ngayon, nasa 122K na si BTC. Ngayon, ongoing na yung pera papunta sa alt season. Kasi pag nahuli ka sa BTC, dito ka na dapat makapasok sa alt season. Okay? So, imagine, marinig mo tong video na to, tapos nakapasok ka sa mga alts early. Actually, sa community, dinidiscuss na namin to. Like May pa. Pag nakapasok ka dito, bago pa to magsabi ng alt season, palabas ka na ng market. Okay, naka-position ka na. So kung sa tingin mo hindi ka makapasok, bigyan niyo ako ng isang coin na lumipad. Sample. Sige, kayo lagi nakabantay sa chart eh. Say. Lumipad ba say? Ayan, sabi natin lumipad si say. Diyan. Pero kung makikita mo yung overall market niya, ang kalat, sorry. Pagturo ko to eh. Yan. Bottom na bottom pa si say. Okay? Pwede ka pa makapasok dyan. Kung lalagyan mo lang ng trend line yan dito, pwede yan mag-breakout ng ganyan. Tapos, move ulit siya into bullish. Bottom pa yan sa higher perspective ng market. So, imagine, bago pa magsabi ng alt season, ito symmetric, ikaw dito sa say, naka-position ka na. Kasi yung ibang retailer na dito lang nagbe-base or playing by ear, papasok sila dyan once nag-alert na si market or nag-create na ng major movement or major volume. Sabihin natin, nag-breakout to. Ang kalat ng Seiko. Palitan ko nga. Ayan, wait lang. Kalat nito. Iba na lang. MEXC. Ayan. Wait lang ah. Kunin ko lang yung ano. Okay. So, sabihin natin, dito, pumasok ka na. Naka-early position ka bago pa magsabi ng alt season. And bago pa magsabi ng alt season yon, etong si Say, baka nakalagpas na dito, tapos gumaganyan na. Pag sinabing alt season, yung iba, hahabulin nyo ng market. Hahabulin nyo ng mass retailer or mass adoption dito na sa area na to. Diyan na sila maglolong. And kung sa tingin mo dito sa Say, 1 hour or 1 day, nahihirapan kang pumasok kasi pumping na si Say, tignan mo siya ng higher perspective.
paano pa kaya yung mga retailer na papasok dito sa area na 'to, okey? Ang sinasabi ko dito, maka-good position ka bago pa lumipad 'tong market, bago pa siya pumutok, 'yan, bago pa mag-breakout. Sino yung nag-breakout na diniscuss ko, si Cathy yung binitaw ko sa Telegram? Ayan, yun lang yung trade na yun, biruin mo hindi pa siya nakakalagpas. Eto lang yung trade na yun. Yan lang yung kinapture ko. So kung sa tingin niyo late na kayo kay Cathy, ayan pa yung movement niya, ganyan pa siya kataas. So walang late dito, sobrang bottom pa niya ng market. Okay? So again bago pa to pumunta sa alt season, everyday pag nag-50 yan, nag-51, 52, konti-konti kang naiiwan sa market. Kahit discounted pa yan, pwede mo na, kahit nasa taas pa yan, pwede mo na siyang pasukin. Wait, later lang sa mga coin. So question, lahat yan, isa-isay natin. Ondo, XRP, Grass, Sui, Hi, Papi Juice. Chill lang kayo sa coin. Lahat yan i-discuss natin. Kalma. Nag-send pa rin talaga yun. Okay. So, doon na tayo pupunta. Yun lang. Hindi ko alam kung saan ko sa Bome pala. Bome ba? Emo Barak. Yun. So, paano tayo makaka-take yun na yung alt season So, discuss natin yung current market and paano piano. Paano tayo makaka-take advantage. So, yun na yung alt season by knowing na ice cream yummy. Tigilan mo yan, Drin. So, yan. Ito naman yung um, risk of liquidation. Okay? Sobrang risky nito. Bigyan ako ng capital. Yung normal capital ng isang retail trader. May butal talaga. $100 na lang. Ay, pa-ice cream yan sila. $100. Capital to Iba to sa margin. Yung margin, ito yung lumalabas pag ongoing na yung position mo. Sabi natin 5 USDT. Okay? And, ganito lang yan. Makinig wait lang. Makinig kayo talaga dito. Sabihin natin, capital mo $100, $5 yung margin mo na inalat, pumasok ka dito sa area na to. Umakyat si market ng hindi, mataas yan. Umakyat lang siya ng 30% yan. 30%. Yang 30%, i-times mo yan sa leverage mo. Bigyan niyo ako ng leverage. Sige. 30 times 50. 30 times 50. 30 times 50. Sige, mag-calculate. 1.5. Okay. It means 1,500%. O ngayon, yung $5 mo na margin, i-times mo sa 1,500%. How much kikitain mo? Yung $5 mo na binet margin, ita-times mo sa 1,500%. 15. Nope.
75, okay. So, yun yung kikitain ng profit mo, ng $5 margin mo. $75 kung umakyat to ng 30% from your entry point. Gets nyo? Gets? O, naguluhan. Kayo mag-alala. Hindi tayo nagmamadali. Gets? Okay. Pag sa spot mo to ginawa, $5 yung nilagay mo. Yung 30% niyan, from $5 lang din. Magkano yun? $5 times 30%, magiging 1.5 lang siya. So, overall nakita mo is, overall na take home mo is 6.5. Yung $5 is risk mo yan. Ikaw nagsasabi kung magkano yung gusto mong ilagay sa kada trade. Okay, pwedeng ilagay ko dyan $2. Pwedeng $10. Ikaw nagsasabi kung magkano yung gusto mong matalo sa isang trade. Okay? So, kung i-divide mo naman si $5 sa 100, yun yung remaining trades na meron ka. Let's say, for example, 5 divide 100, ulit. 100 divide mo sa 5, meron kang 20. Meron kang 20 trades lang sa market. Kasi ito yung nire-risk mo $5. Okay, 20 trades, correct. Yan yung margin mo. So, nagets na yung margin? Makikita mo yan pag ongoing na yung position mo. Makikita mo yan sa... Sino dito may ongoing position? Sendan niyo ako ng screenshot. Mas better. Para example natin yung ano nyo. Mas better kung walang liquidation yung ongoing position mo or may liquidation. Sina Cry. Sino yun? SL na. Yung may ongoing position, dali, send nyo sa Telegram. Yan. Kay A to credits to A. So, ito yung margin. Yan yung lumalabas. Ito po. Yan. Yung topic. So, ito yung margin. 0.9. Tapos, ayan. Yan yung lumalabas dyan. Yan yung margin. Okay? Yan yung willing siyang ipa-risk. Ngayon, hindi lalabas yung liquidation price ni A kasi nga, sobrang layo ng margin niya sa capital niya. Gets? Kung gusto mong hindi lumabas yung liquidation price mo, kailangan maliit lang yung margin mo, tapos malaki yung capital. Hindi naman sinabing sobrang laki Kahit mga $200 or $100, hindi na lalabas yung liquidation price mo. And pag hindi lumabas yung liquidation price mo, it means pwedeng wala kang SL. Okay? So take note, for example dito, $100 nilagay ko. Tapos nag-position lang din ako sa margin ng $1. Pag nilagay ko yung SL ko dito sa bottom, ipapakita sa'yo na ang matatalo mo pag na-SL ka, $30. Okay? Which is nakakakaba kasi allotted mo yan for SL and hindi ka willing matalo ng $30 kasi may SL ka. Ngayon, pag hindi mo nilagay yung SL mo, magiging zero liquidation ka. Pero hindi mo alam na yung liquidation price mo nandito lang below sa area na to kasi nga $100 lang to. Okay? So, nagigets, nakakasunod? Pupunta tayo sa exciting part. Okay. Ano yung risk ng zero liquidation? So, gets na to capital 100. Yan. Ano yung risk ng zero liquidation? Ito. Risk of zero liquidation, risk management.
Hindi ka sabihin natin, balik natin sa $5 to. Zero liquidation pa rin yan. Ang risk nito is maling position. Let's say pumosisyon ka sa mga market na nasa peak. Okay, nasa peak, ganyan. Mataas, hindi ka nag-antay ng pullback. Tapos, low capital ka lang. Ang mangyayari dyan, hindi pa isa yung position mo. Marami kang position na tigpa $5. Ngayon, kung mag incur ng losses yung isang coin mo, bumaba lang siya, let's say ito, bumaba, kasi sa peak mo lahat nahuli yan. -5, -5, -5, -5, -20 ng -20 yan. -20 dito, -20 dito. Gets? Yung liquidation price na hindi mo nakikita, times 4 yung balik niya sa'yo. Times 4 yung maipapakita niya. So, let's say, for example, lumabas na yung liquidation price mo na 0.027, biglang lalapit na yun sa 0.01784. Yan, ganyan nangyayari sa akin. Ganyan. Ganyan nangyayari sa akin. Sinabi tuloy. Okay? Kaya mapapansin mo, lahat ng position mo nakalong, pag nag-pullback si market, lahat sila magne-negative. Hindi naman. Lahat sila manganganib. Kasi lahat ng position mo long. Pero hindi yun dahil sa position. Dahil yun sa maling position. Okay? Lagi kang kumakapture sa green candle. Pansin mo, hindi kayo bumibili pag red. Bumibili kayo pag nagpakita na yung green. Kasi nagsasign siya ng bullish reaction. Pero pag red siya, takot kang pumasok. Which is dapat nga doon ka papasok like ito. Yan, sa mga red na yan, MNT. Bago pa natin buksan to, MNT, Popcat, Era, galing yan sa pump. Yan, Milk, Apex, galing yan sa pump. And nung nagpa-pump siya, doon papasok yung trader. Tapos bababa ngayon si market. So, search natin si MNT. Ayan, kakatapos nila mag-pump. So, majority nung pumasok ng, sabi natin, dito, pumasok ka ng $5. Ngayon, pag bumaba yung market, mabilis yon, mabilis siyang bababa. Okay? Lalo na nasa lower time frame ka. This is one day take note, kahit $100 balance mo dito, baka nandito lang liquidation mo. Lalo na $5 margin, tapos naka-max leverage ka. Sobrang risky nun. Kaya I suggest proper position sizing. Ayan, tapos naka-cross. Ang pinagkaiba lang kasi ng leverage trading na nagiging risky yung high level pag hindi ka naka-proper sizing. Kasi pag naka-proper sizing ka, kahit nandito yung SL mo, $5, may margin ka dyan, $5, ang matatalo lang sa'yo, sabihin natin ang gusto mong matalo sa'yo is -10. -10 matatalo sa'yo dito. What if stretch ko to dito? At gusto ko pa rin -10. -10 pa rin matatalo sa'yo dyan. Proper position sizing. Pero pag ikaw naka-leverage, minamaximize mo yung leverage, baka dito pa lang liquidated ka na. Okay, yun yung difference ng leverage tsaka proper position sizing. Kaya kung gusto mong sumabay-sabay sa peak ng ganito at maliit lang yung bala mo, pwede kang mag-low margin tapos i-high leverage mo. Okay, yun lang. Pumasok ka sa mga pullback like sa mga bottom na ganyan. Gets? Ito yung risk. Okay? Makakakuha lang kayo ng advantage dito pag yung pasok nyo talaga is nasa bottom. Ang suggested mo na sa $20 marginal leverage. Actually, pwede mo siya i-max lev. Tapos, ang i-margin mo is mga ganito. Sabi natin, kung i-allow ng market nyo, ng exchanger nyo pala, 0.5. Puro ganyan lang. Ang ang problem dito, baka hindi mo siya ma-appreciate. Let's say, ganito. Alisin ko na to
Nagets niyo na to? Diyan, pumasok ka. Pumasok ka. Tapos dito SL mo, 0.5 margin. Okay. Nandito tayo sa 1:3. Baka hindi mo ma-appreciate kasi by the time na nag-take profit ka, ang profit mo dito is $1.5. Ganon siya kaliit. Kahit naka-max level ka. Kasi nga, ito yung nasa margin mo. Minultiply niya lang yung taas. Okay, minultiply niya lang from your 8 entry price to dito. Ayan. Nasa 150%. So, hindi mo ma-enjoy. Kasi nasa $20 ka lang. Pero, ang ginagawa niya sa'yo is mas safe ka. What if yung $20 mo, riskan mo ng $5? So, it means meron kang 4 trades only. So, by the time na pumunta dito yung $5, sorry, dollar to. Dito, meron ka ng $15. So, almost yung $20 mo, nagkaroon na ng $35. May gains ka na doon. So, ganyan niya siya i-maximize. Pero once na makababa si market dito, tatapyasan ka niya ng isang $5. Goods? Basta pag zero liquidation ka, it's either lahat yon tumaas or lahat yon ma-SL. Liquidated lahat. As in lahat, sabay-sabay. Kasi sobrang bilis ng margin call nun. 20, 30, 40%, 50%. Sobrang bilis tataas. Lalo na babagsak yung mga coin na pinasukan mo nung mataas. What if naman, in favor naman sa side mo, tumaas naman yung market. Ngayon, itong lumilipad na to na margin, sabihin natin by this time, umakyat siya dito, meron ng profit na $10. Pwede mo siya, ba't ba percent? Pwede mo siya i-add yung excess na, yung profit yung unrealized P&L, yung ongoing profit. Pwede mo siya i-add dyan sa bottom. Oh, may profit ulit na $10. I-add mo ulit siya sa bottom. Gets mo, DCA? Ngayon, yung margin mo, hindi lang $5. Ginagamit mo na yung mismong profit niya kahit hindi mo pa kinukuha. Pasok ka ng pasok kada pullback ng market. Clear? Ini-establish lang natin yung risk management kasi kahit saan ka pumasok dito sa crypto bubbles, you will gain. Hindi siya trail stop. Di ba, let's say for example, paano kaya sabi to? Sabihin natin lahat ng position mo dito. Ala, paano yun, coach tayo? Ala, asan na yung barak? Sabihin natin lahat ng position mo dito. Bakit ayaw niya lumabas? Ayan. Ayan, meron kang 20 $20. Lahat nakalapag. Ngayon, pag umakyat sila lahat sabay-sabay ng pataas, nag-profit na to ng tigpa $5 ulit, may lalabas na ulit sa capital mo. Okay? Sabi natin yung capital mo is 20. Itong capital na 20 mo, nakalatag sa apat na position. $5, $5, $5, $5. Ngayon, tumaas lahat ng price. Pare-pareho silang may profit. Ngayon, may floating profit ka. Ang tinatawag na unrealized P&L. Profit mo siya sa exchanger pero hindi mo pa siya natitipi. Sabi natin 20.
Yung 20 na yon, pwede mo siyang gamitin para i-DCA dito or mag-add ka ng position. Para at least, instead na tumaas to, galing siya sa $5, ngayon, tumataas na siya ng may another $5. Okay, the more mo siya na nilalagyan, the more siya na dumadagdag. Advance ba to sa inyo? Yung iba may question, kung hindi niya nagigets? Hindi, lagi ka pa rin mag-aantay ng pullback. Pwede ka mag-market entry, pero depends sa'yo. Magpo-position ka lang ulit. Pag nag-position ka ulit sa same coin, sabi natin sa Doge, magme-merge yan kung parehas na long. Kung paano ka nag-position dito sa unang position, gagawin mo lang ulit, tapos magme-merge siya. Yung SL mo mag-iiba. Kasi, nag-iba rin yung profit mo. Dumodoble yung profit mo eh. Dodoble din yung SL mo. Fair game lang. Mas better i-move. Pag nakawala si market, kung ayaw nyong matalo, nakawala na si market sa enterprise mo, i-move nyo yan dito for break even. So, if ever bumalik man si market dito, wala kang loss. Okay, game changer yan, break even. So, pag minarket mo kasi, dito ka agad makakapasok, tapos, risky sa price kung magpo-pullback siya pababa. Okay? Ginawa ko yan, naubos capital ko, biglang nag-against the trend post. Lalo na pag sabay-sabay. Yan yung risk. Pag sabay-sabay yung position mo na nganin. Okay, may isa pa tayong example dito. Kunin ko. Kaito. I-chart ko to sa inyo ha. Kaito. Papakita ko sa inyo yung chart nito. Entry price. Teka, wala ba kayong question? Ha? Mali. 1.8. Ano to? Okay, dito yung SL niya. So, SL na siya SL na siya this time. Bago mo pa pinost yan. 1.7702. Okay. Magkano natalo mo dito? $21. Negative 197. Wait lang kinakalculate ko. Negative 2 na lang. 2% times 75x equals 150. 14.2 times 150%. Okay. So, papakita ko sa inyo yung calcu. Wait lang, buksan na natin. So, paano ko nakuha yung $21 na loss niya? Itong measurement ng entry price niya, pababa dito, is almost 2%. Okay? 2%. Ngayon, yung 2% na yon, tinimes ko siya sa leverage niya. Naka-max level siya. 2% times 75x equals 150. Percent yan 150%. Ngayon, yung 150%, i-times mo yan dun sa margin niya na 14. Times 14, ulit. 14 times 150%. Okay? Doon nakuha yung 21 na loss. So, same thing lang din. Pag itong price na to, gawin na lang nating box para madali i-navigate. Kung loss na yan, $21, pag umakyat si price dito, may $21 siya.
Pag umakyat si price dito, i-doble nyo lang yun. Okay? Pag umakyat si price dito, ganun kabilis yung profit niya. So, sabi natin dito lang umakyat si price sa 18252. And kunin natin yung percentage. From this entry to dito. 5.70%. Calculate natin ulit. 5.70 times mo sa 75 equals 427%. I-times mo sa 14. So, 14 times 427% equals 59 yung kikitain niya dito kung umakyat yung price sa area na yan. Yes, this is recorded. So, malaki kasi yung margin niya, kaya nakikita yung liquidation price. Pero goods naman to kasi ilan lang yung position niya, 2 lang. Kaya okay lang magmalaking margin. Huwag niyo lang gagawin to pag sobrang dami yung position. Kasi lalabas talaga yung margin niya dyan, tsaka yung risk ng capital niyo. Dapat ito hindi to lumalagpas ng 10. Okay, manganib ka na pag lumagpas yan ng 10 kasi mabilis na yon 20, 25, ganun. Okay? Learning so far? Yan, yung mga ganyan, yung bumabagsak na yan. Yan dapat yan yung risk. Maintenance margin. MMR. So, ito, yung mga bumabagsak na ganito, yan dapat yung sinasaro. 4K. Yan, pag ganyan. Diyan dapat kayo kumukuha pag bumabagsak to si BTC. Bumagsak na naman si BTC after sweep. For sure, nanganganib na naman yung position nyo. Pag wala kayong SL. Tapos zero liquidation kayo. So, yan yung mga example ko like Bonk. Yan, yung mga lumipad. Makikita mo yan na nagpo-pullback. Yan yung pullback. Yan. Hindi mo alam saan papasok dyan. Yan yung pullback. So, grass. Ay, sheesh. sa VIP ko to sinend eh. Sing. So, yan. Grass, goods to. Okay? Alam ko may ipok 2 pa to. Or yung FA nito. Pero goods yan. Yan. Itong red line na to is a discounted price. Kahit saan ka pumasok dyan sa grass, safe yan. Spot or future. Kahit dito lang iakyat niyan eh. You'll gain. Okay? So, ano nyo na yan? I-take advantage na yung bottom niya. First criteria yon, bottom yung market. Baka after nito, lagyan ko to ng position. So, yan. Lagyan mo siya ng position mo dyan ng kabala. Pero trade at your own risk. Hindi ko alam mga risk appetite niya. Yes, pwede ba siya bumaba? Pero the first criteria is nasa baba na siya. Yang same na tanong mo, may bababa pa ba yan, coach? Same din yan sa tanong pag umakyat pag lumipad to si grass. Sasabihin mo rin yan, may bababa pa ba yan, coach? Ang risk na dito na nasa bottom, kung hinahanapan mo pa siya ng liquidity, let's say for example dito ka papasok, baka hindi ka na niya tapikin. May chance na bumaba siya dyan, tapos grab niya yung liquidity, tapos tumaas. Pero, what if bigla na lang siya nag-pump? Sino may recent pump? Si Pump Fan? Ayan. Ito, nag-grab pa to ng liquidity. Tapos lumipad. Then, if naka-hold ka sa Pump Fan hanggang tumaas, SL ka na agad dito. Yan. Actually, yung mga sinesend nyo na coin, alam ko ba't yung sinesend yan? Dahil nakalipad na yung price. Ayan, XRP.
Pero si XRP, hindi naman siya pinapansin nung nagko-consolidate siya dito sa area na to. Naghanap ako ng malinis. Yan, hindi naman pinapansin sa XRP nung nagko-consolidate siya. Kahit yung dito, hindi siya pinapansin. Papansinin lang siya once may major movement siya. Ngayon, si XRP, ang pwede niya maging safe entry is ito lang mga previous high. And kung may chance ka mag-DNA tuloy, mag-DCA, dyan ka bibili. Dito or dito or dito. And yun yung hindi ko makokontrol sa inyo kung saan nyo gusto pumasok. Kasi ito, yung mga ganyan sa akin, dapat pa-out ka na dyan eh. Dito ka dapat pumapasok. Ito, binigay ko to sa community, so pwede kong sabihin. Manok ko to eh. Ayan. So, dito ka nakapasok. And ang inaantay ko sa kanya is, ito yung movement na yan, pataas. Or mas mataas pa dyan. Ngayon, pag pumunta yan dyan, iingay itong cake na sasabihin saan pwede pumasok. Which is dapat nakapasok na tayo dito. Same thing dito sa metrics. Hindi niya sasabihin na saan kayo papasok pag nag-altcoin season na. Dapat dito pa lang nakapasok na kayo. Okay? Kung inaantay nyo pa yung bottom nito or pullback nito, pullback na yan. Discounted na talaga siya. Considered pa yan na bottom. So, RSR, yan, makikita nyo yan. Compared naman siya dito sa high niya. Makikita mo yung reaction ng price. Ito, ganito kasi yan. Itong ganitong price action, itong ganitong price action. Itong ganitong movement, pag ikaw is conservative trader, dito dapat mahuli mo na siya. Sa red ka kasi dapat papasok, which is pag bumabagsak yung market. Na-alert lang yung mga traders or nagiging maingay yung coin pag may volume na kasi na color green. Which is yun nga yung hinuhuli natin bago pa magkaroon ng volume na color green. So, ang takot lang ng traders, pag sa red sila pumapasok, what if bumaba pa? Okay? Pag bumaba pa siya, discount, edi bumili ka ulit. Kung wala kang pambili, edi i-hold mo na lang siya kasi technically, tataas naman siya. Okay? So, kung ma-SL ka dyan, pasok ka ulit. Kasi bottom na siya, first criteria niya. Unlike pag dito ka papasok, tignan niyo yung position ng conservative. Tapos, pumasok na after pump. So, ito yung conservative. Pwedeng dito mag-TP na siya. Pero ang aggressive is, kahit saan pumasok siya dyan, tapos nandito yung SL niya. Masyadong malayo. And yan yung tinatarget niya. So, imagine 1.57% lang to. What more pa, yung nag-trade dito below. Okay? So, papasok ka, make sure pag nagbo-bottom si market. So, dito, goods ba pumasok? Kung higher perspective ka, yes. Pero kung maliit yung funds mo or nanganganib yung risk mo, pwede ka mag-antay ng retracement. Kahit hanggang dyan lang, 50%. Maka-discount ka lang. Okay, gets nyo paano ko inuhuli? So, XRP okay na, RSR. ENA, nakalipad na rin to. Ayan. ENA, sinabi ko to sa Facebook ah. So, yan yung target. Bago ko pa to binitaw, nandito tayo sa ilalim. Like, nasa 50% kasi hindi ko pa to nahabol nung ini-snipe ko eh. Okay? So, yan. Yan lang yung reason bakit siya pump. Hindi ko na kayo mapahirapan. Masyado nang exhausted yung seller area niya dito. And para makawala yan si market, magpa-pump to si ENA. Para makawala siya dito, maka-breakout siya. Magpa-pump yan. Makikita niyo yan before your eyes. Sinabi ko yan sa Telegram.
Okay? So, kung sa tingin mo, tumaas na yan kasi naiwan ka na, wait mo to. Okay, tumaas. Tsaka sabihin mo rin na naiwan ka dito. Pero dito pa lang sinabi ko na to kasi nandyan yung position ko. Ganda ng position. Basta pag manok talaga, all in yan. Nandiyan. ENA, goods na tayo dyan sa ENA. Bullish pa rin. Bottom yan. Virtual. Lahat goods, di ba? Ayan, virtual. Sinashort ko pa yan dati dito. Puro short. So, minsan, ang basis niya ng discount is etong starting point nila. Ang galing nitong live na to. Hindi talaga siya recommended for search result kasi restricted. Kanina pa kayo 15 dyan. Naka-restrict talaga ako dito kay TikTok eh. So yan, si Virtual, goods pa din. Ito na yung floor price niyan. Kumbaga dito ka na maglalagay ng SL. Binigay niya na sa'yo. Kasi next dyan dito na. Which is, hopefully hindi na siya pumunta dyan. Lastly, may tuturo ko sa inyo. Wait lang. Gets ko konti coach. Di ko kasi alam yung pag-drawing. Sai. Oh, si Sai. Bottom na bottom. Huwag nyo lang siya tignan sa 1 hour or sa 15 minutes. Lumilipad kasi yan. Palipad siya, di ba? Pero sa 1 day, ganyan nyo siya titignan. Macro. Okay? So, ito yung rule ng 3 structure trend. Ito yung rule ng 3 structure trend. Itong first na ganyan ng market, confirmation yan na si market is bullish. Etong dito, nag-breakout siya, verified na yan na si market is going up. Dito sa bubble na to, within this area, good position lahat yan, kahit saan ka pumasok dyan. Kasi ang ika-capture mo yung third trend. Okay, kaya good ka pumasok dyan. So, kanina may example dito, virtual. First confirm ng market. Okay? Kino-confirm niya yung bullish trend. Next, sabihin natin, next structure niya is ganito. Okay, syempre lagi may retracement kahit mag-pump. Lumipad si virtual ng ganyan. So, maaalit yung mga traders, mafo-FOMO, and papasok ng papasok. Syempre, i-retrace ni market yon dito. Okay? Pero dito, sa higher time frame, kahit saan ka pumasok dito, good siya to capture yung trend 3. Trend 3. Kahit saan ka pumasok dito. Yan yung 3 trend confirmation. Sa gitna ka pumapasok. Isang confirmation, verified, tapos yung profit. Okay? All goods? Question? Any question? May natutunan ba kayo? So, sa tuwing nagbi-bleed yung alts, it's an opportunity to bag. Kahit spot. Futures, medyo risky kasi hindi nyo pa kabisado si futures. Pero spot, kita ka, no? Maya-maya lang, magigreen na yan. Bukas ulit, magigreen na yan. Eto, nung pump fan, yung pump fan, pansin na pansin nung listing kasi pump siya ng pump and fan na fan. Ngayong nasa baba siya, ayaw nyo nang pasukin kasi bottom na. Which is yan yung inaantay nyo eh, mag-bottom siya. Wait, ano ba yung mga position ko dito?
Yan yung inaantay nyo mag-bottom siya. So, yung nag-bottom siya, hindi nyo na siya pinansin. Not 0.021. Yan, bottom dito ako nakapasok. Diyan pa lang 700% na. Kita mo sobrang bottom. Hindi pa siya lumalabas dito sa breakout ng market. Okay, yan yung black line. Hindi pa siya lumalabas dyan. So, nakapasok ka na dyan sa area na yan. So, I hope nagigets nyo yun. What else? Dami kong position eh. AIN, bago pa mag-pump. So, ngayon maingay si AIN. Pero bago pa siya umingay, dapat nakapasok na kayo. Snipe yon. Kasi pag umingay siya, ma-alert na yung mga traders tapos magpapasukan yung mga investor doon. Pero ikaw, pa-exit ka na. Kasi nakapasok ka ng early. Huwag ka sasama sa herd. Ang pasok ko sa AIN, 0.123. 0.123. Yan, dyan. Naka 20x nga naman ako dito. Wait. Ayan, 0.123. So, yun lang. Yun lang yung kinapture ko. Pero hindi pa to tapos eh. So, same thing sa cake. Yun din yung sinabi ko sa cake. Yan yung mga hinul ko. Yung ban. Ayan. Observe nyo tong ban kasi isa rin to sa manok ko. Sobrang squeeze ng liquidity niyan. Kabisado yung galawin. Kahit saan ka pumasok dyan, you'll profit. Yun yung hinulog ko. IOUSDT. Tapos na rin to. Ay, hindi pa. Hindi to yung TA ko eh. Yan, hindi pa rin to tapos. Pwede pa to. Yung cake, yung ends, Enna, Cathy, tapos na. Coach Ave. Ito, yan yung matataas na. Parang mga bonk. Matataas na to. Although discounted siya for higher time frame, pero ang risk kasi niyan is yung capital mo talaga. Yan, medyo nakataas na siya from discounted price. Halos nasa equilibrium na siya. Nasa gitna na siya ng market. Kung ang kailangan mo ng pairalin dito, hindi technical analysis, fundamental analysis. Let's say, goods ka sa FA ng AVE. Pwede mo yan pasukan dyan, then yung SL mo is below dito or dito lang. Or kaya spot mo siya hanggang mag-price discovery siya sa taas. Fundamental na yung papairalin mo dito. Pero kung papasok ka sa micro time frame, like sa lower time frame, technical. Kung gusto mo makapasok sa pullback. So, any question? Cathy? Ayoko na makalat. Ayan. Yan yung inaantay ko sa Cathy. Ganyan pa kataas. Dito tayo nakapasok. So, kung nag-pump yan, sabihin mo na iwan ka. Ayan, binibigyan ka ng discount ng price. Nagpo-pullback siya. Matatakot retailer dyan pumasok kasi biglang gaganon yung price. O nga SL ka sa pump fund.
Usually gano'n talaga. Let's say for example, itong Kati na lang. 'Pag pumasok ka diyan sa taas, nagre-retrace yan si market. Ito yung sinasabi na puwede ka kumuha sa retracement. Ayan lang din yung previous retracement ko. Diyan puwede akong pumasok. 'Pag na-SL niya ako diyan, papasok ako ulit dito. Ngayon walang papasok dito kasi nga pabagsak si market. Maa-alert lang yung traders 'pag etong Kati lumipad na naman ng gano'n. Tsaka hahanap sila ng entry. Usually gano'n yung majority. 'Pag lumipad na, tsaka hanapan ng entry. So yan. Yung bonk na maingay sa Telegram, yan lumipad na. Pero ako, hindi na topic yung entry ko dito. Dito ko lang din siya inaantay. Diyan. So, pwedeng hindi na niya balikan yan. Pwedeng balikan niya. Mas conservative. Pero kung di niya balikan, marami namang coin. Kumbaga, tinetrade ko lang talaga siya. Yan. Medyo mataas na kasi yan kung hahabulin mo. And lahat ng ganito ko may discounted price sa bottom. Kala ko low na entryhan ko, may ilalowest pa pala pump. Basta pag na-SL kayo sa previous low, huwag kayo matakot pumasok ulit sa low. Kasi low na yun eh. Ito, MU. May MU, di ba? MUSDT. Ayan. So, low, high dal. Yan. Last time lang, pump ng pump to, tapos ngayon nagre-retrace siya. Hindi pwedeng dire-diretso, baka mapunta yan sa akin. Yan, floor price yan ha. Kung sa tingin mo si Haydal, bababa pa dito, pwede, pero kung ako yan, dito ko napapasukin yan. For floor price. Pero dahil conservative ako, nag-aantay ako sa low ng market. Kaya minsan pag yung entry ko nakapasok na, isang topic lang na ganun. Kasi conservative. Pero ang risk nyon, maraming naiiwan. Naiiwan na position. So, goods. Any question? Sige, itanong nyo na. Naubusan na kayo ng itatanong. Sige, try ko. Nainis ako dito sa TikTok kasi meron siyang restriction. Kaya mapansin nyo yung limited yung viewers. Usually umaabot yan ng mga 200 to 300 eh. Try ko bukas or sa Monday ulit. Sa weekdays na lang. May restriction na lumalabas eh. Parang reproduce content. Ganon. Kaya kita nyo nasa 14 to 15 lang yung viewers. Usually dati 200 yan eh. Sayang naman. Say ulit. Paano ba nakakonsider yung lilipad? Ganito lang yan. Ito, para hindi nyo makalimutan. McDo yung itsura. Ay, ang pangit. Yan. Yan yung mga lilipad pataas. No filter na. Ano pa? Wait. Basta yan, makikita mo pataas yan. Mga market na papunta dyan sa resistance set. Kaya kung makapasok ka dyan, dito pa lang dapat, maabangan mo na siya. Yan, goods na yan, bago pa yan makalabas. Laging pamakdo. Hindi nyo makakalimutan tong illustration na to. Laging pamakdo yung paakyat.
So ngayon, wala nang filter pag sinasabi ko na yung cake is magpa-pump dahil yun yung itsura niya. Yan. Hindi yung yan. Okay? Gets nyo? Absorb ng volume yan. Kahit sa ang coin, pwede nyo gawin yan. So, may mga coin dito na, okay, tapos na to. Yan, makikita nyo na hindi maganda yung market. Iba naman yung application dito kasi may coin na ganito. Sorry. After pump, consolidate siya dito. Consolidate ang konti, tapos ganun. Yan yung movement niya. Sorry. Rally-based rally naman to. Yung application dito. Pero hindi siya yung favorite ko. Ang favorite ko yung MACD. XRP, iba naman to kasi pa-sideline yung trend line niya. Breakout lang siya na walang retest. APT, yan. Kita nyo? Kukunin nyo lang yung major movement sa taas. Lahat yan. Walang perfect box. Makapasok ka dyan, makikita mo yung pump nitong APT. Breath. Stretch mo lang yan ganyan. Okay. Yan, galing lang yan din sa bottom eh. Fartcoin. Kalat eh. No? Doge, yan. Mga hindi pa nangyayari. Imposibleng hindi gumalaw yan sa alt season. Bonk, nakalabas na. Ayan yung sinasabi ko na kunin nyo lang yung high. And dapat nakapasok ka na below. Below that high. So, malaman nyo agad. Turbo, nakalabas na rin sa. Hindi pa nakakalabas sa high, pero makikita nyo pa itong mag-pump. Si Turbo. Nag-sweep lang yan ng liquidity. Ito magpa-pump to si Turbo. Maganda yan. So, dito sa loob, make sure makapasok ka na dyan sa retracement niya. Then, makikita mo yan dyan. Whiff. Okay, hindi pa tapos si Whiff. Malapit na. Bome, hindi pa rin ito tapos. Ayan yung optimal trade entry ko. Dapat nakapasok ka na dito sa optimal. Pero ito pa yung target dyan. Hindi complicated yung analysis ha. ORD, yan. Kita nyo ulit. I-line mo or i-box mo, ikaw bala. Kahit saan mo i-apply to, pwede. Nakapasok na ako dito kay ORD. So, kung sa tingin mo late ka pa, makikita mo yung pump ni ORD na ganyan. Zen, yan. Majority hindi pa talaga niya ginagawa. Trump, okay. Hindi ko bet. Notcoin, lumabas na pero makikita mo dito. Pwede pa. Pwede pa rin dito. Yan yung mga pump niya eh. Kaya malaman mo kung saan yung performer. People, malapit na rin yung people. Dito sa movement na to. A. Yes po, Jed. Kanina pa po ako live ng 4 p.m. Recorded naman to. I-upload ko sa YouTube para ma-review nyo. Kasi medyo marami yung topic. Ito nire-refine ko pa to. Yan. Pag sa lower time frame ka lang, let's say ito 1 hour. Yan lang din yun. Same lang din nung ina-apply ko sa higher time frame. Yan, diyan ka makakapasok. Pag kinuha mo na yung higher time frame yan, makikita mo na yung pump ng peanut. MKR, yan. Dito ko siya nilolong dati. Pero na SL pa. So, yan lang din. Cake, ito talaga bata ko eh. Dog. Ito yung analysis ko dyan ng higher time frame.
And ito confirmation ng entry kung pwede ako mag-short. Kasi dito ko siya tina-target. Pero yan si Doge, pwede na yan mag-pump ulit. Doge tuloy. Doge ba to? Ayan, dito. Pataas. Ay, sorry. Nangyari na X ko. Mubarak. Ah, ito pala example ko. Si Mubarak, yung nasa optimal trade entry. Yan, safe yung optimal trade entry. Pag pumunta na siya sa equilibrium, tsaka dito sa area na to. So, yan. Itong lesson na to, magagawa niyo yan kahit hindi ako naka-live. Mag-explore kayo ng coin nyo, tapos hanapin niyo yan. So, yun. That's it. Okay, position better and earn better. Any question? All goods? Pwede na mag-lunch? If wala nang question, pwede nyo mapanood sa YouTube. Later, upload ko din. Para live ulit tayo. Thank you! See you ulit sa next live. Na-discuss ko na. Liitan mo lang yung margin mo. Kung $100 balance mo, lagay mong margin 0.5 or 1. Hindi mo makikita yung liquidation price mo. Lalo na kung isang position lang yun. Pero pag marami kang position, risky na yun. Okay? That's it. Balik tayo ulit sa trade. Kasi sobrang ganda ng market. Sobrang ganda lahat. Halos pinakita ko sa inyo yung mga position. Eh, nagre-red ngayon yung market. So, pwede pasukan. Okay, mag-mute na ako. Thank you sa inyo lahat. Thank you sa inyo. Hopefully, makasabay kayo this alt season. Mute na ako. Bye-bye. End ako ng mga 5:15. Sa Telegram na yung iba niyong question. Or you can PM me. Shout out daw? Ano to? Kakainis si TikTok eh. Hindi siya ma-recommend for search result. Kaya hindi siya lumalabas sa FYP. Kaya itong viewers, mga invited lang talaga siya. Problema nito ni TikTok. Hi, shout out sa misis ni Mon, si Sally. Malapit na pumaldo po yung asawa nyo. Malapit na po siya yumaman, pera na lang kulang. Masipag po yan.